Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 13. 30 taon si Saul nang siya'y maging hari ng Israel. Siya'y naghari sa loob ng 2 taon. Pumili si Saul ng 3,000 tauhan. Ang 2,000 ay sinama niya sa Mikmas at sa kaburulan ng Betel. Ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gibeah, sakop ng Benjamin. Ang iba'y pinauwi niya sa kani-kanilang tolda. Nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Pilisteo sa Gibeah at ito'y napabalita sa buong lupain ng mga Pilisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ang buong bayan na makidigma. Nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Pilisteo at malaman nilang napupot sa kanila ang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. Nagtipon-tipon din ang mga Pilisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000. Ang mga kawal na nakakabayo at parang buhangin sa dagat, ang dami ng mga kawal na naglalakad. Sila'y nagkampo sa Mikmas sa gawing silangan ng Bet-Habin. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kakaharapin at natakot sila. Kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba namay tumawid sa Jordan papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. 7 araw siyang naghintay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel, ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay isa-isa nang umaalis, kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel, sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, "Bakit mo ginawa iyan?" Sumagot siya, "Ang mga kasama ko'y isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas sa mga Pilisteo, at ikaw namay hindi dumating sa oras ng ating usapan. Ako'y nangambang lusubin kami ng mga Pilisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog." Sinabi sa kanya ni Samuel, "Malaking kasalanan yang ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili na isang taong mula sa kaniyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo." Pagkasabi nito'y umalis si Samuel at nagpunta sa Gibeah, sa lupain ng Benjamin. Tinipon ni Saul ang natira niyang mga tauhan at umabot sa 600. Sina Saul at Jonathan, pati ang kanilang mga tauhan, ay nagkampo naman sa Gibeah ng Benjamin. Samantalang nasa Mikmas pa rin ang mga Pilisteo. Ang mga ito'y nagtatlong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawi sa Opra sa lupain ng Saul, ang ikalaway sa Bet-Horon, at ang pangatlo'y sa kaburulan sa may hangganan ng kapatagan ng Seboim at ng kagubatan. Noon ay wala ni isa mang panday sa buong Israel, sapagkat ayaw ng mga Pilisteo na makagawa ng mga tabak o sibat ang mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay sa mga Pilisteo pa nagpapahasa ng kanilang araro, asarol, palakol at karit. Mahal ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakol o karit, at mas mahal pa para sa araro o asarol. Kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak.
Isa man sa mga kasamahan nila'y walang dalang patalim, samantala binantayang mabuti ng mga Pilisteo ang daanan papuntang Mekmas.